Hello po, isang magandang araw po mga pards. Andito po tayo sa aking shop. Ayan po yung ating mga tanggap. Ayan o. Maraming salamat po sa aking mga customer na patuloy na nagtitiwala. Ngayon meron po tayo i-repair na isang LED TV na 18 inches. Ayan mga pards. Ang issue po nito, no power. Panoorin nyo po yung ating video kung sakali man pong ganito po yung maging problema ng inyong LED TV na 18 inches. Ano? Ayan o. Marami po akong ina-upload na video, ano? Iba-ibang tutorial tungkol sa pagre-repair ng mga gamit po natin sa bahay. Ayan mga parts, simulan na po natin, ano? I-plug in po natin. Tingnan po natin, ano? Ayan, naka-plug in na po siya. Meron po siyang pindutan dito sa ilalim, power, ano? So ito po yung pindutan niya sa ilalim. Power po natin. So kapansin-pansin niyo po, ayan, oh. Tumutunog po, oh. Tumutunog po yung kanyang pindutan. Wala po power, ano? Dapat po meron pong indicator light dito na senyales na siya po ay magpa-power na. So wala, talagang ayaw po mag-power ng TV na to. Iyan, plug na po natin. So fast forward po natin, ano? Ayan po, natanggal ko na po yung tornilyo, pinas forward ko na po sa dahil ano po para po mabilis po tayo sa ating panunod. Ayan, nice yung ating shop, ano? Yung table, talagang nilaparan ko mga parts para kahit 65 inches kakasya dito sa ating table, ano? Ngayon natanggal ko na rin po yung 6 na tornilyo dito sa kanyang screen, ano. So matibay po itong screen na to dahil may cover pa pong ganun, ano. Hindi po katulad ng mga ibang TV, ano. Nakatulad ng ganun, no. Pag napukol ng mga bata or aksidenteng matilasikan ng bato or ng kahit ano pa man, mababasag po, ano. Hindi po katulad ng ganito. May cover po siya kaya matibay po yung mga screen ng mga 16 to 18 inches, ano. So ayan, tanggalin na po natin, ano. Fast forward ko po ulit mga parts. Yan, wala po kasi tayong tagahawak ng camera. Kaya ganito, pina-fast forward po natin, ano. So yan. Tinanggal ko na po muna ito, ano, yung kanyang sakit para pumakita po natin yung kanyang mga board, ano. So ito, nakaganito ito, inalis ko na po. Ayan, nakaganyan po ang lagay niyan. So inalis ko na po, tinanggal ko na po yung sakit. Tatandaan nyo lang po yung sakit kung saan nakalagay, ano, para sa pagbabalik po natin, ano. So ito yung kanyang power supply, ito yung kanyang motherboard. So ang gagawin po natin, gamit po tayo ng digital multimeter. Set po natin sa continuity, ano. Tingnan po natin itong diode na to, ano. Pagka po siya nag-beep ng matagal, ibig sabihin nun, yung diode niya shorted. So pagka po ganito, yung sinasabi ko pong beep na matagal. Ayan, pagka po tumagal ng ganyan yung beep niya, nagte-test po kayo ng diode, ibig po sabihin nun, shorted po, ano. So sa pagkakataong ito, mga parts, saglit lang siya nagbi-beep, ibig sabihin yan, hindi po siya shorted. So tingnan po natin, kinakailangan po meron po tayong makakuha dito na output na DC na siguro mga, tingnan natin kung ilang volts to. Pero ang alam ko dito, yung iba 12 volts, yung iba mahigit 11 volts, ganun. Basta naglalaro sa 11 volts hanggang 12 volts to. Ayan, tingnan po natin, ano. So i-plug in po natin. So balik po uli natin yung mga sakit, ano. Ayan po. Lagay din po natin yung sakit na to, no. Ayan po. Lagay po natin yung connection ng backlight. So ayan po. Tingnan po natin, ano, kung ilang volts yung ating diode, ano. So plug-in po natin. So binuksan ko na po yung ilaw natin, ano. Medyo madilim na po, ano. So plug-in ko po, ano. Ayan, naka-plug-in na. Kapasipasin nyo po mga parts, wala po siyang indicator light dito. Dapat po may ilaw talaga dito, eh. Katulad kanina nung pinalagin natin, ano. So tingnan po natin, set po natin sa DC, ano, yung ating tester. DC tayo, ano. Ayan, kinakailangan po meron po tayong makuha ang 11 volts hanggang 12 volts. So okay. Kapasipasin nyo po, wala po tayong nakukuhang DC output, ano. So ngayon, ayan, napakasimple nung itinuro ko sa inyo.
At check natin dito, no? Sa kanyang capacitor sa power supply, ano? Capacitor ng power supply. So, check natin. So, kapasipasin nyo po, meron po tayo nakukuha ang 278 volts. Ayan, 278 volts, meron pong voltahe rito. Ang problema dito, sa part na to, wala, no? So, ito kasi mga 18 inches na to, mga parts, mga boss idol. Itong mga 18 inches na to, mga ganitong, kahit anong brand, ano? Pagka po sira po itong motherboard, mawawalan po ng supply dito, sa banda dito, no? Sa aking experience lang, ano? Pero yun ang pangkaraniwan kong na-experience, ano, pagka sira itong motherboard. So, ito, ang gagawin po natin para makita natin na sira, papalitan natin ito ng motherboard. Okay? So, meron po ako, ay sorry, laglag yung aking wire. Meron po akong isang motherboard dito. Ito po ay nakuha ko po ito sa isang junk shop, ano. So, nabili ko po yung isang LED TV na 18 inches din, ano. So, ang problema nun, yung kanyang LCD, yung pinaka-screen niya, ito, sira. At saka yung backlight. So, hindi po kasi basta-basta nagpapalit ng backlight itong ganitong mga LCD. Yung iba, disposable. At saka talagang, sa totoo lang, mahirap magpalit ng backlight nitong ganitong mga 18 inches. So, ito, kinuha ko to kasi buo po ito. Ngayon, ang gagawin po natin, i-unplug ko po muna, ano. Ayan, naka-unplug po yan. So, naka-unplug. Palitan po natin ang motherboard, ano. So, hindi naman po shorted itong diode niya dito sa power supply, ano. Okay naman po yung power supply niya. Meron naman pong voltahe tayong nakuha dito na DC volts. So ito na lang, tingnan po natin, ano. Palitan po natin ang motherboard. So ito po yung pinagpalitan, lagay po natin dito. Ayan po, naikabit na po natin, ano. So okay, i-plug in na po natin. Tingnan po natin kung magkakaroon po ng indicator light na, ano. Ayusin ko lang po yung ating camera para po mas lalo nyo po makita yung ating ginagawa. Ayan. Okay. Okay, saksak ko na po, ano. Yun. So kapasipasin nyo po, umilaw na po, oh. Umilaw na po itong ating indicator light, ano. So tingnan po natin kung meron po tayong makukuhang DC dito sa kanyang diode. Nakaset po ba tayo sa DC? Okay, DC tayo. So kapasipasin nyo po, meron po tayong nakukuhang 12.05, ano. So 12 volts, ano, meron po tayong nakuha. Kaya nga sabi ko po sa inyo, pagka po sira itong motherboard, wala po tayong makukuhang 12 volts doon sa diode. So ganun po ang gagawin nyo, i-check nyo po muna kung shorted yung diode. Pagka hindi naman po shorted yung diode at wala pong lumalabas sa 12 volts pagka po pinalagi nyo, so andito po ang problema sa motherboard. Ang gawin po natin, i-power po natin, ano. Tingnan po natin kung magpa-power na po siya. Yun. Ayun, oh, may kulay green na po siya, oh. Ayun, oh, nag-power na po, oh. Ayun, oh. Yun, oh, nag-power na po siya. So, nag-no signal na po. Lumabas na po yung no signal. Ayan, oh, ito. So, ang naging problema nito, kaya po siya walang power, yung kanyang motherboard. Kaya sabi ko nga po sa inyo, pagka po sira itong motherboard, wala po siyang 12 volts dun sa kanyang diode. So, di ba, napakadali pong i-troubleshoot ng ganitong LED TV na 18 inches, ano. At kung meron po kayong ganitong board, meron naman pong na-order online, umorder na po kayo kasi po yung mga piyesa po niyan, kung magdi-DIY po kayo, mahirap pong palitan, ano. Saka yung pagbili po ng piyesa, ano, yung mga ganitong motherboard.
Mas maganda po kung makakakuha po kayo sa junk shop, nasira lang yung kanyang LCD or yung kanyang backlight, eh, punde. No? Ganun lang, maraming salamat po. God bless you all.